Kung lubos nating pag-iingatan ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin at pahahalagahan ang pananampalatayang nasa atin, ang pagpapatawad at pagkalingat Diyos ay ating matatanggap. Umasa tayo sa salita ng ating Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid sa inyong mga tahanan mula dito sa lungga ng inyong pastor? Dito sa ating kapilya ay aabot ko ang pakumusta sa inyo. Nawa ay pinaghahandaan natin kada linggo ang pagsamba dahil ito na ang new normal sa atin. Sana wag natin isipin na panahon ng linggo dahil GCQ, ECQ ay wala na tayong gagawin. Lahat ay ginagawa natin ng remedyo para makapanambahan tayo kahit sa anumang paraan. Atin pong binabati ang mga may kaarawan ngayong linggo. April 14 ang kapatid na Noli Di Marana. Sana sa inyong tahanan dyan sa medyo maraming punong kahoy ay masarap ang inyong pagdiriwang. Sa April 16, Zachary J. Toledo at saka kapatid Nami Palentinos. Mamayang alas 2 ng hapon, sa mga kaanib ng konsilyo, meron tayong maikling pagpupulong sa pamagitan ng group chat. Huwag pong baliwalain, kundi magbigay ng panahon sa mga pagpupulong. Mag-load kung kinakailangan. Dahil sa katupuspon natin ng pulong, hindi natin napag-uusapan ang mga mahalagang bagay sa buhay ng ating iglesia. Kaya, mga kapatid, 20 minutes lang kung pwede. Bigay natin yan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at nagmamahal sa bawat isa sa amin, narito kami ngayon, nagsisipagsamba sa iba't ibang dako na kinaroroonan ng bawat isa mula sa kanilang tahanan. Alam po namin, Diyos, na nakikita ninyo ang bawat isa sa amin at sa lahat ng pamilya na nagsipaghanda ng pananambahang ito ay iyo po silang abutin at pagpalain sa pamagitan ng kanilang sama-sama na pag-awit at pananalangin sa pamagitan ng kanilang sambahayan. Nawa po Diyos, ang aming pagsambang ito ay makapagbigay ng lugod sa iyo ng aming Diyos at ibalik mo naman ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Itinadalangin namin ang iba pang mga kapatid na may panahon upang gawin ang simpleng pananambahan sa kanilang sarili. 1, 2, 3 hanggang sa 4 o kaya anumang bilang ay naisasagawa pa rin nila. Abutin ninyo sila o Diyos at pagpalain. Gayon din naman, itinadalangin namin ang aming bansa sa ngayon sa patuloy niyang pagsusumikap upang i-address ang lahat ng problema tungkol sa COVID-19 at ano pa magsakit na meron ang sambayanang Pilipino. Turuan po ninyo ang lahat ng aming mga leaders sa pamagitan ng iyong karunungan upang makita nila ang nararapat
para sa kabutihan ng sambayanang Pilipino. Ipinadalangin namin ng Diyos ang lahat ng may sakit na pagalingin ninyo sila mula sa kanilang kinaroroonan. At sa lahat ng mga nagsisipagsamba o Diyos sa ibang bahagi ng mundo, salamat po at pagpalain niyo din sila kaya ng inyong pagbibigay ng pagpapala sa amin. Pakinggan ninyo kami mula sa aming mga tahanan at tanggapin ang aming mga dalangin. Ito ang aming samot sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ang pagbasa ay matatagpuan sa Kabanata 20 ng Juan sa talatang 19 hanggang sa 31. Ganito ang ating maririnig. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Sa pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus at nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sumaatin nawa ang pagpapala pagkadinig ng banal na kasulatan. Amen. Napakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Pagbati ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Alam ni Jesus ang pakiramdam ng kanyang mga alagad.
noong kanyang iwan sila noong ipako sa krus. Ang labis na kalungkutan at kabagabagan na bumalot sa kanilang pagkilos at buhay. Bilang prinsipe ng kapayapaan, ay kanyang iniaabot ito sa kanila upang mapanauli ang kanilang kapanatagan pagkatapos ng mga kagimbal-gimbal na pangyayari. Kung ang kapayapaan ay inagaw ng mabibigat na kaganapan ng buhay, malaki ang dulot na negatibo sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Ito kasi ay kabahagi ng matiwasay na buhay. Ibig sabihin, ang buhay ay malalagay sa panganib kung walang kapayapaan sa isang tao, sa isang lugar o lipunan. Ang pagbati ng kapayapaan ay nangangahulugan na ang mga mabibigat na pasanin na naranasan ng mga alagad ay tapos na at napagtagumpayan. Ang kasalukuyang buhay ay kailangang sumulong at patuloy na kamtin ang mga mabubuting at hikain at kabuluhan nito. Dahil maibabalik ang kapayapaan sa kanila, ay malaya silang humayo bilang mga sugo ni Kristo. Tama nga lamang na angkinin natin ang kapayapaan sa ating pagsulong sa ministeryo. Ang mga kabagabagan at kawalan ng katiwasayan, bunsod ng kulirong kaisipan, ay hindi healthy sa pagdadala ng ministeryo ng Panginoon. Kaya ipanatag natin ang ating mga isip kay Jesus na prinsipe ng kapayapaan. Pangalawa, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kaakibat ng pagtanggap ng Espiritu Santo ay ang pagpapatawad ng kasalanan. Paano ang hindi nila patatawarin? May karapatan ba ang tao na humusga sa kapwa-tao? Ang kapatawaran ay sa Diyos lamang. Kaya nakasisigurado tayo na pag ang Espiritu ang sumaatin, ay kaya nating magpatawad sa mga nagkasala. Ang Espiritu Santo ay nakatatalos ng katotohanan. Kaya nakikita din natin kung sino at ano ang hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos. Sa gayon, ang dating nito sa atin ay hindi para makuha natin ang side ng Diyos na magpatawad at hindi magpatawad. Naging sapat na malaman natin na ang sinuman na kinakasihan, ang sinuman na nilululanan, ang sinuman na sinasaliban ng Espiritu Santo ay nakatatalos sa iniisip ng Diyos at para sa Diyos. Pangatlo, mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Tayo naman ay nakarinig at nakapanood ng mga kaso na may mga saksi. Nakikilatis natin kung sino ang sinungaling o kaya bula ang mga saksi. Sa ganung diwa, naniniwala tayo na ang mga nakatala sa banal na kasulatan ay mga katotohanan. Kaya ang mga balita tungkol kay Jesus ay pinaniniwalaan natin na mga tapat na patotoo na mga saksi noong panahon na iyon. Si Tomas, na to see is to believe, ay nagmumukhang negative ang dating sa atin. Pero may nakikita akong maganda sa kanyang attitude tungkol sa pag-verify ng katotohanan. Sa kanya, ayaw niyang basta maniwala sa sinasabi ng iba. Ang sa kanya, kung nagpakita sa inyo sa Jesus, maniniwala din ako kung magpakita sa akin at makita ko ang mga sugat niya sa kamay at pagiliran. Tayo ay tumanggap ng pananampalataya na verified. Ibig sabihin na patunayan.
Isang pananampalataya na pinatunayan ng mga karanasan sa buhay sa iba't ibang henerasyon at mahabang panahon. Kaya hindi natin masasabi na hindi totoo ang ating sinasampalatayanan dahil maraming beses na napatunayan. Mangyari, ang gawin natin ay maniwala at hintayin ang kapahayagan ng Diyos sa pamagitan ng ating karanasan. Gayunpaman, huwag na nating itulad at hanapin ang karanasan ng ating mga ninuno sa ating panahon. Tayo ay dapat makontento kung ano ang mamarapating ng Diyos na ipakita at iparating sa atin. Nasa Kanya na yon, hindi sa atin. Bilang pangwakas, ang pagpapakita ni Jesus sa Kanyang mga alagad ay pakinabang sa kanila at sa atin. Iginawad niya ang kapayapaan sa kabila ng mabibigat na karanasan. Nangangahulugan na ang mensahe niya ay may katiwasayan kahit hanggang sa pagdanak ng dugo dahil mananaig pa rin ang kabutihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay kasama natin tuwi-tuwi na para sa isang matinong pag-iisip at pagkilos, maging sa ating pagsasaliksik at pagtanto ng mga katotohanan. Ang mga nalalayo at hindi humihingi ng gabay ng Espiritu Santo ay malaki ang posibilidad na hindi makagampan ng nasa kalooban ng Diyos. Tayo na ay libo-libong taon ang agwat sa mga karanasan ng ating mga ninuno na ating nababasa sa banal na kasulatan. Gayunpaman, niloob ng Diyos na ang mga ito ay matala upang magbigay ng gabay sa atin para sa isang matinong pananampalataya. Mas mapalad tayo dahil lumipas ang panahon na hayagan ang pagbitay sa kapwa nating tao. Bagamat may extrajudicial killings sa ating panahon, ay ang mga matang tinakpan ng hari ng kadiliman ang nakakakita lamang. Masahol na mga panahon iyon at tayo mas mapalad dahil nailayo sa atin ang marahas at hindi makatuwiran na pang-aapi ng tao sa kapwa-tao. Ang huli nating narinig ay ang kamatayan ni Gat Jose Rizal at karamihan ay nakakubli. Dalangin natin na maging ang mga kubling summary execution ay mawala na rin sa pag-inog ng panahon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
sa pananambahan namin ito at nawa ang aming ginawa mula sa aming mga pag-awit, sa aming pagmumulay at sa panalangin namin ay narinig ninyo, tanggap ninyo at nagbigay ng kagalakan sa iyo na aming Diyos. Salamat po sa iyong pakikinig sa bawat isa sa amin. Nawa ibalik ninyo ang patuloy na kagalakan sa bawat isa sa amin at ang kalusugan, kalakasan ng bawat isa para sa aming pagtatrabaho sa aming mga pamilya at sa aming pakikibahagi sa aming pamayanan bilang paglilingkod ng iyong iglesia. Sana ang Diyos sa aming paghayo mula sa aming mga tahanan at gampanan ang mga trabaho na dapat namin gawin ay pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakan niya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen.